mga taga-alyansa ng Bagong Pilipinas sa impormasyong nakikialam daw ang China sa eleksyon ng Pilipinas. Yan at ang iba pang pag-iikot ng mga kandidato sa report ni May Ann Los Baños. Pare-parehas na naaalarma ang mga taga-alyansa para sa Bagong Pilipinas sa umano'y pakikialam ng China sa paparating na Bilang Pilipino 2025. Si re-electionist Senator Francis Tolentino na nanguna sa Senate hearing kung saan lumabas ang impormasyon kaugnay sa China, gustong pagpaliwanagin si Chinese Ambassador Wang Xilian. A clear transgression of our sovereignty, isang karumal-dumal at nakakahindik na pagyapak sa ating kalayaan. Tingin ng alyansa gusto ng Beijing na maka-China ang manalong mga kandidato para makontrol ang West Philippine Sea. They wanted control. I mean, the foreign country. And yun nga, because of the massive mineral resources in the West Philippine Sea area under the water. 5.7 billion barrels of oil, imagine. And much more quantities of natural gas. Kaya nasa kamay po ng tao, ng Pilipino, ng mga botante natin, sa inyo po. If you want a Chinese-controlled Senate, House of Representatives controlled by China, then alam niyo na ho, what's gonna happen. Magiging sunod-sunuran po tayo. Dinipensahan naman ng mga kandidato ng alyansa ang patutsyada ni VP Sara Duterte sa planong pagbibenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit last year pa yun, sasabihin niya rin konektado sa election. Ganun talaga. You will never be able to please everyone. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang doon ko lang ibibigay yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi naman ho ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. 10 senatorial candidates ng alyansa ang nasa Pangasinan na todo kampanya kina Francis Tolentino at Benher Abalos na hindi pa pumapasok sa mga survey. Wala naman sa campaign rally si Camille Villar dahil masama raw ang pakiramdam nito. May grand rally naman sa Iloilo ang mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago yan, nag-motorcade muna si Jimmy Bondoc. Nangampanya naman sa Bataan si Willie Revillame. Bukod sa motorcade, nakipagpulong din siya sa Schools Division Office sa lugar. Nangako si Revillame na iaangat ang kalidad ng edukasyon para hindi raw mangulelat ang mga estudyante sa International Student Assessment. Bumisita naman si Bam Aquino kay Cebu Governor Gwen Garcia. Mga kabataan naman sa Tacloban ang kinausap.